Yan ko naman yung kay Luis Chua Uy, ano po. So, nagkaroon siya ng motion for reconsideration o apila. On what grounds naman yung inihain niya na apila laban doon sa ruling ng Second Division? Base sa initial po natin pagkakabasa doon sa motion for reconsideration, ang sinasabi niya, siya ay natural-born Filipino sapagkat ang nanay niya ay Pilipina. Alam niyo po, pagka po, ito po yung importante malaman ng lahat. Tayo pong lahat na nakikinig sa inyo ngayon, nanonood, presume tayo na Pilipino. Siyempre, kahit naman pagkapanganak mo, Sir Peter, hindi ka naman hinahanapan o pinagnunumpan kung ano man para ikaw maging Pilipino. Presume tayo lahat. Kaya po mahirap yung may mga presentation of evidence. Ngayon po, ang una niyo pong aalamin para ang malaman ko yung tao ay Pilipino o hindi, o natural born o hindi, alamin niyo po kailan ipinanganak. Bakit po importante yung kailan ipinanganak? Sapagkat dyan niyo po malalaman kung anong saligang batas ang ia-apply sa kanya. Kung siya po'y naipanganak, mga more or less na hanggang 1972, 1972 o 1971, ang mag-govern po na konstitusyon ay yung 1935 Constitution. Pagka naman po pinanganak ka, 1972 onwards, hanggang 1986, ang mag-govern ay yung 1973 Constitution, at pag pinanganak ka ng 87 onwards hanggang ngayon, mag-govern ay 1987 Constitution. Bakit po importante? Sapagkat sa bawat saligang batas, meron po doong enumerasyon sino ang mga Filipino citizen. Nakalagay sa Article 4 ng 1935 Constitution, the following are citizens of the Philippines. Those whose mothers are Filipino citizens. So, ibig sabihin, basta nanay mo Filipino, citizen. Kami ganun po. Pero iba po, nagbago po noong 1973 at nagbabago rin po noong 1987 Constitution. Nakalagay na sa 1987, number 1, those whose fathers or, kita niyo po yung pagbabago, or mothers are Filipino citizen. Opo, ikaw ay citizen na. So, yun pa lang po, Sir Peter, ay may mga kaibahan na, and therefore, kakailanganin ng presentation ng evidence kailan ba talaga yan na ipanganak. Pagkatapos, Sir Peter, may definition pa ang saligang batas. Sino ba ang natural-born Filipino citizen? Ayan na po, yung mga nakikinig. Sabi ng Section 2 naman ng Konstitusyon ng Article 4. Natural-born citizens are citizens of the Philippines from birth sa pagkapanganak without need to perform any act to acquire or perfect one's citizenship. Ano ibig sabihin? Si Justin Brownie ay dating American. Pagkatapos siya ay ginawaran ng Kongreso natin ng Filipino citizenship. Question, siya ba ay natural born? Answer, hindi. Sapagkat he performed an act to acquire or perfect one's citizenship. Pagkabigay sa kanya ng Kongreso, nanumpa siya ng oath of allegiance sa Republika ng Pilipinas. Yung po ay aksyon na nangangahulugan siya ay naturalized lang at hindi natural born. Pwede siyang tumakbo sa mayor, governor, pero hindi siya pwedeng tumakbo sa congressman, senador, presidente, vice-presidente, sapagkat ang requirement dyan, natural born Filipino citizen. So iba po yung natural born, iba yung naturalized. Tama po kayo. Tayo pong lahat, presume tayo lahat, Sir Peter, ikaw, ako, maaari yung mga nakikinig, natural born. Maliban na lang kung bigla nyo ite-trace, nako, ang nanay, ang mga lolo ko pala, mga Spaniards. And therefore, pag ang lolo at lola niyo Spaniards, ang nanay tatay niyo Spaniards, ikaw po ngayon ay Spaniard din. And therefore, hindi ka po Filipino citizen. Kung natatandaan niyo yung kaso ni FPJ, in-race yun. Sapagkat yung lolo pala ni FPJ, Chinese. Ay, gano'n? Nung pong, tapos nung 1902, yung si Edgar Allan po, yung kanyang tatay naman, yung lolo niya, nagkaroon po ng mass Filipinization. Ang ibig sabihin, lahat ng mga foreigners na nasa Pilipinas ay naging Filipino dahil nagkaroon ng isang act noon na lahat Filipino. Therefore, it benefited daw po yung tatay niya na naging Filipino. Therefore, sabi po, siya po ay natural-born Filipino citizen. So kahit na act of the state, pwedeng maging natural-born? Basta po yung mga sumunod na mga anak ay magiging natural born na. Halimbawa, Sir Peter, ang inyo pong tatay o nanay ay Filipino, ay Chinese, halimbawa. Nung ikaw'y bata pa, mga 15 anyos, biglang yung tatay mo o yung nanay nyo ay naging Filipino, nagpa-naturalize. Ang effect po niyan, Sir Peter, ikaw ay natural born na. Ayun. Bakit? Ang tawag doon, derivative citizenship. Kinukuha mo yung citizenship ng nanay mo. Pero, Sir Peter, kung ikaw ay 18 anyos, tapos tsaka nagpa-naturalize yung nanay mo o tatay mo, ikaw, Sir Peter, ay kinakailangan mag-elect ng Philippine citizenship para maging natural born. Kung hindi mo gagawin yan, naturalized citizen ka lang. O kaya, Chinese ka pa rin. So, walang prescription, may prescription period pala yon.
Ganon, ano, Yes po, Sir Peter. Opo. So kahit na yung natural born, kahit na cesarean ka, natural born ka pa rin. Ganon din Opo, yun. kaya po Sir Peter, yung mga ganyang issue, kahit mag-file ng candidacy, hindi po namin malalaman yan ng mga local COMELEC hanggat walang nagpa-file ng petisyon upang pakuha yung mga records, ipahalungkat at patingnan talaga ano ang nakalagay. Minsan po nakikita, yung nanay tatay pala doon sa marriage contract, ang nilagay na deklarasyon, mga Chinese sila, and therefore, pagdating sa birth certificate mo, dapat Chinese ka rin. Ayun, okay. Kailangan ko lang pong isingit ito. Pasensya na po, alam kong very busy kayo, Chairman, ha? Ano po ang, anong estado ngayon ni newly elected Mayor Digong sa Davao City? Mukhang